Major John Pino. Ngayong buntag, mga igsoon. Thank you kayo, brother team leader, sa pag-introduce. Kamusta? Okay na kayo, no? Nakakapi na ba tanan? Magulang ko ni kapi dito, itagayaan ko sila ng PFO, no? Kung ganahan mo kapi, pwede na ganoon to sa Rio para mutimpla, no? Para alive, awake, and enthusiastic na kamupuntaga, no? Again, happy Sunday ka na to. Kasi ba na pa? Oh, very good. Ako wala pa. So, wapas pa ko niya. Anyway, dito kaya itong topic karon mga igsoon. Excited na ba mo? But before anything else, ako pong i-introduce ang magaling, no? Ako din si Brother Major John Pino. Muna akong wife, yung name is si Alma Abing Pino. Abian, no? Para po sa yung mga bata, no? Maghilig na po kayo cellphone, laptop, very loving, no? Very loving kinakanak. So, before anything else, nihatag ang atawang team, no? O kanang papel. Kadawat mo? Oh, dili ka na. Na may black paper? Wala. Wala. Tagay, sige lang. Okay na. That's okay. That's okay. So, itong buhatong karoon kay, natay kitawag niya, okay, no? Tawag kay, ang question, what are things that you are most grateful for? So, things that you are, mga butang na pasalamaton mo. Kaya ra? So, itong buhatong ani, nag-mention si sister, siya may una, no? Mention siya, pila ka butang niya, sa pasalamaton siya, no? Patasanay. Na dapat ang mention ni sister, di na i-mention ninyo. Okay ra? For example, mention nito nga, I am grateful for my husband. Ayaw na i-mention. Kaya na-mention naman niya. So, lahi na po. Nga, patasaan na ang taas kayo nga mga butang nga malista na i-award from me. Tagaan ako in his steps, no? From 3rd to 4th quarter. Ang in his steps in the Couples for Christ, nga po kanang Bible verse guide. So, dapat siya yung mga story nga in relation sa Bible. So, muna, gamit sa mga Couples for Christ, no? Every day, no? Kung sa mong household. So, tagaan mo, no? So, patasan na, okay na? I need time, no? Para di kita mo overtime, no? So, sige. Okay. Patasan na, isuwag mo tayo ninyo. I am from 5 minutes, 5, okay na ba 5 minutes? Ha? Go. Sige. So 5 minutes. Sige, ano na lang, dili na lang mo, dili matamag istorya, bahala magbalik-balik, no, patasanay lang yun. Sige, bahala lang balik-balik. Basta patasanay. So, pinakataas nga mga suwat ninyo nga mga butang nga you are grateful for, mabuto 500, kadaong ko, in his steps. Sige, dumduman ninyo ang mga butang nga mapasalamat ko mo mga igsoon, no? Pagpagawang ninyo din gusto may mga butang nga kapasmile din ninyo, no? No?
Last 2 minutes. Next on. Sister, ano pa yung sa mga asawa? Ang uban din, wala yung name tag kasi matagal na to, bro. Ilang nga name tag para na ano rin sa bata. At ibutan ko. Okay na ate, isuot ni tatay ha. Dali, no? Grabe oh. 1,000 na. 1,000 words. 1,000 letters eh. One minute, mga ison. So, ang price no, kay after na lang, kung ang panahon sa kinan. O niya, ha? Don't worry, di ko mudagan. Kailangan ito na ang people. Katulto sa mga. Sige, patayin yung number ha. 1, 2, 3, 4, 5 para dali na ito maihap ang iyong mga blessings. Mga butang na kamu mapasalamaton. So, we have 10 seconds. Wait on. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, time's up. Mga ison. So, tupuhaton. Mupilit ang sa ka kuwan lang ka ng couple, no? Ilang istorya pinakabog ilang blessings niya. For example, si Sister Hinali. Ngayon siya nga, I have 20. Yan istorya. Ito mga butang na pasalamaton siya. Kisa itong utap sa iya ha, istorya ha. Ako pa, more than 20. Wala na, musuwat ha. Time's up naman. Pass your papers naman ha. Basta yung mga, 20. Tangan-tangan ko para matutuwa na ito. God is watching me yan, okay? Honesty is the best policy. Wala na musuwat. Okay, time's up. Yung ball pa niyan na yan. Sige, buat tayo sa kilid. Sige. So, let's start with Sister Alma, pila ka po, sis? 6. Sige, so, istorya yung mga blessings, mga grateful na mga buta. At ba nga yung mga ito? I am grateful for my job, my family, my husband, my relatives, for all the people that surrounds me, and for the gift of them. Wow! Asa nga ito mo? Asa mo husband? Grateful siya. Grateful ka nga wala yung husband? Na yung husband. Trabaho siya? Ha? Ano ginakaw? Grateful siya yung bata. Kamu. 6 ka po. Kasi mo tapa ni. Sister Jessa. Sige, pila ba na 6? 21! Ako gina 21. 21 gina yung mga yun. Sige. Patay sa tagsa na yung ano. Sige. Istorya yung mga... Okay na kayo. So, good morning. So, I am grateful for these things. I have job, I have roof to live, a loving husband, good health, food to eat, clothes to wear, family who loves me. I have lots of friends closer to God. I'm now able to join the CFC, my dream before. Married, the love of my life. We're now able to pray the rosary every day with my husband. With my family's good health, harmonious relationship with family. God keeps us safe going to work, and everywhere we go, we're able to buy our needs. No typhoon in Cebu. My sister is safe in typhoon in Manila. Able to join the BC community. My husband joined the late minister. Wow! Pagkakan sister mo, kita mo na to be closer to God. No? Amen. Sis 20 ka mga 20 ka items. Kisa may mutap ani 20. Wala? Going once? Going twice? Wala na?
Inyo bro, pila po bro? Ha? 12. Inyo Brad? 6 na? Inyo assist? 12, bro? 5. Sige, bukuhan ka din, Ibi. Ikuha ninyo ang blessings. Sige lang, kasi kuha na lang ako. Para ma-share na. Sa ako kay family, wife, children, work, health, financial, hardships, trials, life, time sa family, friends, and opportunity. Thank you, Brother Oliver. Inyo, Brad. Ikaw lang po. Share your blessing. May bintang no? Salamatan ko sa ginoo sa akong asawa. Saya nga igihatan ng kasing babae ng palita na. Siya kita sin ako siya na ko protect na ko kung gigiw na siya disable ako ko. Kaya kita sa babae na si mga kuwas na tubig. Ya, pag gito, nakita ko sa magnaguban na siya diagnos of pain. Amen. Sana all sis, no? Dali. Inyo bro. Oh. Sorry. Pwede mo share. Ikaw ba, pwede mo share bro sa mga blessings? I'm grateful to have my work, my family, job, and my wife and my daughter. Amen. Asan yung wife ko? May ginagawa, sige. Next Sunday kayo. Saturday, well, yeah. Thank you kayo ninyo no, for sharing all your blessings. No? Truly, no? Dagyan kita salamat sa itong Ginoo. Amen? Ang nakadaw kay Sister Jessa, no? 20, yung mga putang pasalabata. Pagpagyan mo Sister Jessa. Sige na, sister. Sige na siya price ni Lord, di ka ni Lord, no? Yan kihatag ng Sister Jessa. So, brothers and sisters, importante kayo nga we are grateful. Amen? Tuan, kanang ang tao daw nga mapasalamat to, no? Kay grabe ka malipayon, no? Kay gingo daw sila. If you are grateful, then you are very conscious sa mga putang na gihatag ni Lord kanimo. No? So the Lord has always blessed us. Yeah. If we are conscious of all the blessings, big and small, then you are acknowledging God's presence. Amen? Amen, no? Ingon po sila, no? If you have gratefulness in your heart, that's the ingredient of the answered prayer. So if you are praying for something karon daw, na may giampo karon nga mahatag ni Lord, no? We should start with with a state of heart na to kay grateful. Dapat itong heart is grateful, no? Before we receive the blessings. Amen? Di ba gagawin mo na dito kita gaan ng tao, kung ang tao malipayon o pasalamaton. Sa tagaan ng tao, nga nakakigyaw-yaw. No? Kapatay mo na, wala it's a universal nga rule, no? Dito kita gaan ng tao na malipayon. Love, when we talk about love, kuwan siya, no? The Greek siya meaning na itawag nga eros, meaning ng love and attraction. We feel, no, kung natay maigan, kung natay kung before ta nagkakita sa kumpana o asawa, dapat ay attraction. But that is not the love nga atong stuyaan karon, no? Because that love is fleeting. Dali na mawala, no? Dali na siya mawala, no? It's very shallow po, kay depende siya sa kung saan natin makita. Ato ipuki karon kay ang agape na love. The love that is self-sacrificing. Love niya, gihatag ni Lord kay nato, no? The reason why nga nabugna ta. Amen?
Father, the Son, and the Holy Spirit, atong Ginoo, the Holy Trinity in itself, na puno kayo sa gugma. So much, sa puno sila, ang ilang gugma, nagwas-awas, no? Nihatag sila, nagbugna sila, waglain niya, the creation, no? That is why, the first topic na to is God's love creates. No? Ang gugma sa itong Ginoo, nagbugna. No? Nagbugna sa kalibutan. No? So, in the Bible, in Genesis, ang tawag nga ito na kay original blessings. No? In Genesis, gikuha nito, no? Gidiscuss ito, no? How God created mankind in His image and likeness. For 7 days, nagsugod siya o kahayag, no? First day, nagbugna siya kahayag. E tungod lagi, si God, na puno o gugma, na dapat niya ihatag sa upan. Dapat niya ibugna. The second day, ito, no? Naghimo siya sky, and then so on and so forth, no? By 6th day, naghimo siya o tao, no? In His image and likeness. And I'd like to note, no, every time naghimo si Lord, each day, naging siya gipagawas niya message, no? Or kanang iyang girap up ang iyang paghimo o pagbugna o statement nga ingon siya na and it looks kuwano kanang malipayon siya because the creation is good and so it is good, no? Yan si Lord. But in the 6th day, it is not only good, no? Ang gihimo niya, kaya gihimo mo niya ang tao. Gihimo siya in His image and likeness. Pareha sa iyang imahe o pareha sa iyang character nga as a Lord. No? God blessed them and God said to them, no, ingon si Lord sa mga tao, no? Be fertile and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and all the living things that crawl on the earth. No? So God looked at everything He had made and found it very good. Muna yung gingon, no? Every time. Evening came and morning followed the 6th day. But in the 6th day, no? It wasn't only good. He created something that is more than good, no? Which is parang no? In His image and likeness. So, ang tinatawag na gugma mga igsoon is something that creates, no? That is why kita, kay gihimo mata ni Lord in His image and likeness, we also can create human being. That is why we have children. Amen? Buti na, no? Buti na, tinutala yung gugma, mumugna. Ang tinutala yung gugma, mo share. That is why, karong mga igsoon, we are doing po kanang Christian Life program. Pwede na yun, ang mga couples, amo-amo na yun, kami-kami na lang. Okay, we are so blessed in this community. Kami-kami na lang yun. But no, that is not God, that is not what God intends for us. We also would like to share the blessings that we receive in this community. And that is why we are inviting you. No? Because we want to share the blessings that we have received. And we want you to experience the blessings na naadin sa community. Amen? Ana din ang connection. I remember, bata pa ko, pobre kayo ni, no? Pobre. Di po kayo na pobre nga, wala kikaon, pero pobre in a sense, pobre na panguto. Akong papa, kaya na, wala siya kapag, for the longest time since grade 1 ko until graduate to college, he never found a job na stable. Puro kaya na contractual. Balik-balik na, he was an engineer. No? Nagpala na siya. Ano sa papa, walang kitag-trabaho. Ano? Engineer na siya. Because ang mentality sa mga papa, they felt that they are victimized. No? So, bata pa ko, share sa mga nga, nag-i-apply si Papa ko no trabaho sa kanya company, pero ipupungan ko sa kasalingan. No, sa una, bata pa ko, I believe that. No? Pero when I grew up na,
Di siguro, nagkaroon ng opportunities. Pero at that time, I believed them because I was just a child. I was listening to their stories. Nga, gusto ko nga, mo eskwela ko, private school yun, may. Ang mama, nila sa private school, may bala magkakutang-utang, may kay she felt may katong pagtako niya, nag-public siya, gusto ko no ang pag-eskwela. So, privately, pero utang mo, nakatry yung nako sa siya, naghilang kay naghuwat ko sa umama, nimuhatag, push yun, kay nag-promissory note pa siya. And then, nakatry po me from first year to third year na high school, napag na may kuryente. No? Huwag ka bayad. So, di ko ganahan nga, ako ang mga classmates mo ato sa balay. Ibabawaan nga nila nga, huwag may suka. No? Yung so one time nga, ako yung amigo nga, naagad kayo, naapot ko siya sa buha. Nga, gabi, pagod. Nasyadyo ko na. Ano siya, bay, ano yung balay bay? Wala yung suka, pero sikap. Nagsikap, lagi yung silingan lagi. Apot sa kapot-pot akong i-share ato, pero kapot-pot yung wala ko. Pero inana, nagdako niya nga resort niya. Among balay, niya ako mamapod, di ko na siya mag-invite mga iya kong gikuha sa mga mga ano sa pag-invite sa mga classmate na higay, wag ko yung pagkaon, no? Inana ka, ang tawag na scarcity mindset. Nga, for the longest time, no? Grade 1 up until college ko, wala yun ba atuan ang balay mga classmate na ko, mga amigo. Kaya mahadlo ko, no? Nga, maduo sa lito, mga kwarta, balay payag, brown out, no? Wala yun na maduuli ang balay. Natuulan na lang ang balay, na-join ko ang community, Singles for Christ. By the way, I joined Singles for Christ 2003. I grade, 2004. So, dugay-dugay na yung sa community, 20 years. Yeah. Sa Singles for Christ, o sa Couples for Christ, itong balay is an open home, no? Kaya mag-household man. So, for the first time, nasundan yun yung balay, yung mga, hindi na mga family members, but mga brothers and sisters sa community. But you know what, brothers and sisters? Dito na ko nakita, no? Once your house day is open to all people, the Lord will bless your house. Amen? Dito na ko nakita na ang balay kay kato na Singles for Christ ako from Monday to Friday. Naano yung mga tao, no? Kaya dito may mag-household, mag-practice of choir, mag-practice of sayaw. From Monday to Friday, mag-papa sa putol, pero kato na time din, ano ko trabaho, hindi na sila kay na ako bito yung napakaroon. Hindi na sila ako, pero the blessings came. No? Ito ko na ako nga, nadami suga, ang balay, sakay na from first floor to second floor, na pag-una, sa una kahoy, nagsiminto na, nakahuman na ako mga igsuon. Anak din, what, kung mo yung love, you have to share. Ayaw ito, no? So, dapat ay aprihan na itong kasing-kasing kung itong panimalay para ma-bless mo. Amen? Amen. Kamu po, it's also your act, no? Now, when you said yes, you're actually opening your heart to the blessings of our Lord. Okay, coming here is a blessing in itself. Amen? Amen. Going back to the story of Genesis creation, okay, kailan mo ito ni Adam at Eve, no? Sila may itong first nga man and woman. So si Lord, i-bless ko sila, no? Itagaan sila tanan. Pero, tawhagon, no? They favor the creation over the Creator. No? And so many, sapot, gignan sila ni Lord, na dili magkaon ang katong prutas sa tree of knowledge. But siguro, attempt sila ni Satan kay lamit sa kay prutas, they favored the creation over the Creator. Wala sila maminaw sa nagbugna kanina. Kung di kitanaw nila ang gibugna na lamig ang bugayo, ako nagaulo. No? Sumuto na kaon, o gipanish sa Lord. Ipagawas sila sa Garden of Eden. No?
Pero bisan pa man mga igsuon, and this is a very recurring scenario sa itong Bible, no? Bisan nakasala ang tao, si Lord, nagpadayon niya po ng hatag ng tabang. Amen? For example, lang si Noah, no? Ang mga tao at mga tayo, grabe kay wicked, nga, abot niya ang flood, no? Na wipe out ang halos kanan sa kalibutan, pero nihatag niya po ng tabang sa Lord. Itagaan niya po chance. Every time that there is kanang punishment, the Lord never stop providing a way out. No? Para kanato, para makasala ka, naalagyan po tayo chance na mamapasal. No? Si Lord, tinawala yung nag-isirado kanan. Ang iyang love kanato. Always yun, ano? Ang Easternites, no? Gitagaan ng way out, Lord, no? Na nahimong slaves sa Egypt. Pero, gitagaan tabang, no? Through Moses, no? Nakagawas sila sa Egypt. Nga, katunan sa desert sila, reklamo ng tao, gitagaan tabang through mana, no? This is not only happening in the Bible, but even up until now, kita, in our own sinful ways, no? Nagdaan tayo mga kalalain ng mga problema o mga challenges o mga sins. But the Lord has never stopped inviting us to be saved. No? For example, ako, when I was in college, mga iso, di na ko itong Ginoo. Naka-join mo ang grupo na di na mo itong Ginoo at bista. Wala ko Ginoo, no? 2003, I was invited. I was already in the 80s. No? Ako amigo from high school. Invite siya na ako sa nakuloy seminar ito sa Upod. So ito po ko. I thought niya, it's just a simple seminar, no? So pag-apod na ko dito, parang ganina. May nagkanta-kanta. Di ba kung first time na to, first time na ganyan yung first time niya. Parang mag-inbound yung palihipon, no? Mag-inbound yung palihipon. Gusto mo sila rin. Ka-corny ba lang na? No? Buto ko na-feel, no? Pagkita na ako na yung nagkanta-kanta, akong kahuna-una, sa anong pagawas din. So, nigawas ko, wala akong ani. Gihuman ako, pero wala akong balik the next session. No? So, muto ako na itapot sa kuwan. But then, pag 2004, something happened, no? Something happened. Naundang yung eskwela. So, therefore, nag-cut off ako ang communication sa katong ng mga grupo. Nga, naundang lang ko, na ako sa balay. No? Sa una, may cellphone. So, ang imo ang video of entertainment, TV, lang yun. Yung magbalik-balik, no? Minaay kayo. So, but during that time, dito po ko na-humble, no? Nga nakaundang, katranong o way kayo trabaho o mga eskwela, grabe kayo kalaay. Especially before, nawapay cellphone. Naay kayo kasi maglipong na ka, Thursday pa ron, Wednesday pa ron. Wala kay landmark pa. Wala pare-parehan, naglawa niya. So, wala mo tanaw mo, SpongeBob. Wala tanaw, after nun, SpongeBob na, wala na akong murag routine ba, SpongeBob, ubay na po. Naay kayo. But it was also a cleansing process for me. Nakana ko na, kung wala'y Ginoo, yung inani kalaay, wala akong direksyon. Kung sa pa ko, mag-ikot na lang ko. No? Niyala ko, nakasiguro Ginoo. Di ba? Nakasiguro Ginoo. Okay. Lisura ko muli Ginoo. No? Wala kayo matukulan. Your parents cannot understand my feeling. No? Sa mga busy na palit ko. Si Papa, nagkamot si trabaho nga gamay sunto. No? So, nakasiguro Ginoo. And then, another call came. Na ko'y amigo, nawag. Gil, wala kayo na. Ano po siyang amigo? Wala kayo ninyo? May seminar. Hindi kayo seminar sa una. Kaya saan na? Karong Sunday na po. So, Sunday, sige, ato ko. Wala ko magtuong na
na inani hapon. So ato na po, nagkanta-kanta. Pero at that time, I was already humble. No? I nag-one ako, nag-go with the flow with the group. So, from talk 1, talk 2, talk 3, talk 4, talk 5, ngayon na mga session, ito na ko nakarealize mga iso nga, this was the seminar nga ang giatuhan pag last year, nawa na ko mabalo. Much like the story of Jonah. Jonah, di ba? Remember Jonah? Jonah was called by God to go to Nineveh. But Jonah was like us, no? He was just an ordinary guy, no? Ordinary so much na nana siya wala na kanitong lazy guy na nagbuhat lang sa buhato, nagmarinistra, yan na iyang character. But he was called by God. Jonah, ito ang Nineveh, tabangin sila. I-proclaim mga ako ang good news. Si Jonah, ako good. Matong nga, naguna na siya, how to escape the Lord. Matong, what he did, sakay sa barko, upatong din ang Nineveh, he went the opposite. Kung sakay sa barko, he went the opposite. While the ship was sailing, nikalit lang o, bagyo, gusto kong bagyo, no? Grabe ang waves, no? Yan, he realized no, na it was his fault. Yung manuboy siya sa mga tao, sakay sa barko, maangin sa iyang foolishness. So he ordered the people in the ship, no, yan, tagat siya sa barko, kaya it was siya ang target, Lord. Mutong tagat siya. No, dua-dua pa mga tao, pero he was resolute, no? Nga, ako lagi ang tuyo sa akong Ginoo. Kung gitagat siya, pagkalunod niya, a big fish swallowed Jonah. And then, siguro mga several hours after, ginuwa siya sa suman. Ha? Ginuwa siya sa baliena, big fish. Ginuwa siya dito sa seaside, no? Sa Nineveh. From then on, he did what God told him. No? I-proclaim niya ang good news at ang Ginoo. Same story for me, no? I was told 2003 that I did not say yes. In fact, I escaped, but the Lord sent a big whale, no? Swallowed me and sent me back to the Christian Life program. So from 2004, I graduated in the Christian Life program. Now, dili karon 20 years after my soul, speaking to you how God is good and how God has saved my life. No? So kamu po, don't wait no nga, there's a big fish to swallow you and send you back here sa Christian Life program. So, God loves save. Ang kung ba please Ginoo mo save. Mo siya bisa save ba? Mo luwas. So, iyan yung kipakita sa stories ni ang gitawag na itong the parable of the lost son. Kasi familiar ka na? Parable of the lost son. Kamu po, familiar? Hindi kayo. Kalimot na? Bugay na itong Christian Bible. Ikaw sis? Familiar? Familiar? Dili? So actually, ang word na parable means extravagant, wasteful. No? Kung Bisaya pa, gusto extravagant? Tabayin ko ba? Extravagant ng live show ba? Grabe kayo mo, kuwan pa, party pa, bunga-bunga ba? Muna extravagant. Actually, the title should be ang central character to the story is not really the son, the youngest and the oldest, but ang father. So dapat ang title na nigay, the parable of the father. Ano, the parable of the prodigal father. Kaya prodigal na yung meaning, kay extravagant, no? Wasteful. No? It's the same with our father in love, no? Ang gumas ng Ginoo, extravagant, buka kayo. Gihatag niya tanan. So what happened? Kanina parable of the lost son. So
in Jewish tradition mga igsoon, o panahon sa una, kung ang usa ka anak mangayo sa iyang kuan, sa iyang share sa estate, it means nga iyan nag-cut off ang iyang kuan, ang iyang relasyon sa iyang papa. So kung ikaw anak sa una, mangayo ka katigayunan sa iyong amahan, it means na patay na iyong papa. Murag i-break na ka sa relasyon. Okay, only ko no, makadawat ka sa iyong estate, share sa iyong estate kung namatay na iyong papa. So it was scandalous during that time. Scandalous in the sense nga, when you ask for your share, when your father is living, what daw na siya? Scandalous nga kuhan. So muna gibuhat sa anak no, pa. Ang story kay pa, tagay ko sa akong katigayunan, lain ako. So, gitagaan siya yung papa. And then, to cut the long story short, the youngest son went to another land, no? But, a series of misfortune happened to him, no? Nahurot ang iyang iyang kuano share. To the point na nga, wala siya kikaon. So, ang gibuhat sa anak, nga youngest, naguna-una siya magbalik sa iyang amahan. No? Naguna-una siya. So, before siya magbalik, nagkuha na siya, tsaka ako story sa papa, no? Dawaton ko niya. So, he prepared a 3-part statement. Ganyan siya na, yung papa. Pa, pasaylo ako pa. Kaya I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as your servant. No? Itrato ko na imuhang sulubuhon. No? Pero, pagpadong pa lang sa anak, this is what happened, my soul. And this is a very visual. So he got up and went back to his father. While layo pa ang anak, layo pa kayo, anino pa, nakita na siya ng amahan. No? Nakita na siya, padung na yung anak. No? His father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. No? Layo pa anak, alamigas pa siguro, pero nakita na sa mahal. What does it mean? Meaning the father was always staying there, no? Siguro from day one, nakaw yan na naghuwag ang iyang amahan, bubalik ang iyang anak. No? Kita amahan mo dito, no? Grabe kayo nga visual. Ngayon, pag-apot niya, nag-impress niya, ang anak, naigo si Papa, kato niya i-prepare, Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Wala siya kaguman. No? Kaya forgive na siya sa iyang amahan. He never said the next word. Treat me as your servant. Because the father never did in his mind, no? Never in his wildest imagination could treat his youngest son as his servant. But now, but now we must celebrate and rejoice because your brother was dead. So, pagkatapos sa anak na youngest, ang katong eldest naman siya, eldest ang namahanan ni story. Naluod ang eldest. The eldest was staying by his father. He was very faithful sa iyang amahan. Then naanak siya, ako manubod. Gipatagaan ang balik sa iyong katigayunan. Ako dali nga, faithful kaya ni mo, Lord, akong tagay blessing. No? Nagliyaw-liyaw ang eldest. No? Naanak siya nga, but the father said, no? But now we must celebrate and rejoice because your brother was dead and has come to life again. He was lost and has been found again. Iyo pag yun ang mamahan nga, usang katigayunan, imuhapon, no? He is treating his children equally in soul. So, inana ka-lavish ang gugma sa tuwang sa amahan ng story. O inana ka-lavish, extravagant ang gugma sa tuwang inuugan natin. Kita,
could relate, no? It could be kita youngest son, no? Nagpalayo sa Ginoo. Pero, gitawag ta ni Lord, layo pa ta, layo pa mo din ay yung mga service team din. Nagsige na nga na, nagtanong na si Sister Jessa, oh. Inana, grabe ginagawa pa mo dito kanina, 8:10, abot mo dali, or 8:15. Kasi na sa tanaw dito, asa lang mga participants. No? I'm sure si Lord po asa lang to sa Jessa, nag-aarap to invitation. Asa lang to Sister Alma, nag-aarap to sa Lord. Ana, abot na, ang anak. Malipayon tayo Ginoo, guys, so mo din ipapak sa Lord. You could be the youngest son, you could be the eldest. No? Siguro, kaya si brother, you member ka sa lay minister, no? So, I think you can relate with the eldest son, no? Nga, Lord, faithful kay ko. Ano ka ito kung masuligan nga, marumbado kayo, bless mo kayo. No, makaya na kita tasahin, no? Kita, serve kita ni Lord, nga lang tayo suligan, mga sige-igong, pero tayo, bless kayo ni Lord, tayo sa kita, no? No, lagi tayo feeling nga masina, like the eldest son. Pero don't worry, no? And the Lord has kept His promise. Kung sa iyahang bahandi, iya kong ihatag ka na ito ng iso. Hindi dapat masina. Amen? Amen. So, kita tinuod yun, no? God's love is expressed in offering His in the offering of His only Son. So, kita in all our simple ways, pasayloon kita sa itong Ginoo. God's love saves us sa itong mga tagsa-tagsa ng sala. So, but ang gupas ng Ginoo is expressed no? Meaningfully and powerfully sa paghatag sa iyang begotten Son. No? And His only begotten salvation. God's love redeems, no? Saan redeems saya? Mutubos, no? Mutubos. Ang gugpas itong Ginoo, mutubos kinato sa tuhang mga sala, no? And in John 3 verse 16, you know, for God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. No? Ang gumpas, our Lord has so much love for us. Nga He's willing to sacrifice. He's willing to send ang yung bugtong na anak, no? Pagpakamatay para kanato mga igsoon. And again, I go back to the definition of love, that what we are talking here, no? Ang agape love is sacrificial love. No? It's laying down one's life to a friend. No? Muna ang kinulanay rin yung one. Dying for others to live. No? Like kita, mga ginikanan, no? We are willing, no? Bahala ng way ko, ay mga ginikanan ng tao. Basta lang atong anak, atong matagal pagkaon, no? Katutoy, labi na mga ginikanan, mga babae, mga asawa, ato. Grabe kini lang hugma. No, akong asawa bitaw, katong less than 1 year old pang anak, why taong tulog? Okay, para lang magpatutoy, matag, kadlaw, para lang makainom ng bata. Same way with our Lord, si God Father. Bahala naghihatag niya isang anak para lang matubos sa ato mga sala. Isn't that great, my son? Isn't that great? Mauwaw na lang tayo makasala. Mauwaw mas makasala. Kaya grabe kayo kung mas Panginoon. So God's love is reflected in His creation. Walang i-review mo ito. God's love is described in the parable of the Father and His 2 sons. But ang greatest revelation yun sa gumas ng Ginoo is sending of the Son to suffer and die that we may have life eternal. So it shows ni Lord na to kung sa'yo pinaka-biggest love ko.
ang sacrificial love. Muna ito na yan. Karoon nga panahon man doon, lahat ng love ang commercialized. So, dili ni ba ang gugma nga tinudanay? Ang gugma nga tinudanay, sacrificial. So, God's love sustains po mga igsoon. Let me show this video. My beloved, in whom I delight, you are precious in my eyes and honored, and I love you. I formed your inmost being. I knit you in your mother's womb. You are wonderfully made. I know you. I know when you sit and when you stand. I understand your thoughts from afar. Come to me, you who labor and are burdened. I will give you rest. I am with you and will protect you wherever you go. I will never leave you until I have done what I promised you. Do not fear. I am with you. Do not be anxious. I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. I know well the plans I have in mind for you. Plans for your welfare and not for war, so as to give you a future of hope. When you call me and come and pray to me, I will listen to you. Remain in me as I remain in you. I gave my only begotten Son to the world, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. This is how much I love you. Come to know and believe in the love I have for you. I am your God who is love. Whoever remains in love remains in me, and I in him. You love because I first loved you. Turn to me and be safe, for I am God, there is no other. Behold, I am with you always. Will you be with me? With age-old love, I have loved you. Will you love me too? Love your heavenly Father. And brothers and sisters, this is the love letter for Lord Kanato. I hope nga pag-join pala niyo sa first session, tagayan ng letter ni Lord. I hope nga you will take it into heart. Kung sa'y promise, kung sa'y assurance ni Lord sa inyo ang kaminyoon, yung kagalingon, sa inyong pamilya. No? Grabe kay si Lord. He has a faith in us. No? So, angay lang kita itong suklian po. I-respond ang nangyayari. Tawag ka na po. So I think that ends my talk. But before anything else, I'd like to request everyone to stand up for a short prayer. So, as we say, in the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Father in heaven, thank you for your compassionate and merciful love. Grant us the grace to remember at all times that your love creates, your love saves, and your love sustains. We invite you to come into our lives. We open ourselves to your blessings, forgiveness, and graces. We offer to you the areas in our lives that we were asking for your love to manifest. Father, grant us the grace to know and love you more.
today we declare that we are your beloved children. As we say, Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. For that, brothers and sisters, may God be always praised. Thank you so much, Brad, sa inyong anindot na sharing.